Matapos mabunyag sa royal family ng Wales, ang malagim na balita tungkol sa pagkasabog ng mansyon at pagkawala ni Marlon, lalo nag-alab ang galit at paghihiganti. Sa kabilang banda, nagsimula ng gumanti ang magkapatid na Gabriel at Sheila. Isang dugong regalo ang ipinadala ni Marlon bilang babala, pero ang totoong pagsabog, isang ulan ng bala ang sumalubong kay Amaya sa airport. At sa gitna ng panganib, biglang dumating ang misteryosong pinuno ng Black Dragon, si Black Phantom. Sa likod ng itim na maskara, makikilala kaya ni Amaya ang tunay nitong pagkatao habang nakikipaglaban sila para mailigtas ang anak nilang si Caleb mula sa mga kamay ni King Rufus. Hawakan ng mahigpit ang iyong mga upuan dahil ang labanang ito ay tungo sa buhay at kamatayan. Simulan na natin. What? Paano mo nalaman? Gulat na tanong ni Charles. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari dahil ang inutusan niya upang alamin kung anong nangyari kay Marlon at Amaya ay hindi pa nagre-report sa kanya. Ako nagsabi kay Mommy na mga nangyayari sa Pilipinas, Uncle. Nahack ko ang CCTV footage sa mansyon ni Marlon bago tayo umalis noon. Nakita kong nilusob ni King Rufus ang mansyon at tinangay si Prince Caleb habang walang mag-asawa. Agad na paliwanag ni Dylan. Mansyon lang ni Marlon ang kaya niyang i-hack dahil puno ng firewall security system ang cellphone ni Amaya. Hindi niya kayang pasukin ito. Wala naman siyang panama kay Amaya bilang Queen of Hacker, kaya kung hindi siya hanap ng paraan upang mamonitor ito, hindi talaga nila malalaman ang mga nangyayari katulad nito. Si Marlon. Sigurado ka bang wala na si Marco? Naiiyak na tanong ni King Charles kay Dylan. I'm not sure, Uncle. Ngunit yan ang naririnig ko mula sa mga katulong ni Marlon sa loob ng masyon niya. Kasama daw ito sa pagsabog ng bomba na sinubukan nilang hanapin si Caleb. At narinig ko na pinakremate kaagad ang katawan nito. Napaupo si King Charles sa kanyang kama. Nang marinig ang sinabi ni Dylan, kasalukuyan siyang nasa loob ng kanyang silid. Simula nang umalis sila ng Pilipinas, nanatili lamang siya sa loob ng kanyang silid. Wala na siyang gana na lumabas. Ang mga anak niya ang laman ng isipan niya habang naghihintay siya sa balita ng tao na inutusan niya. Sinugod naman siya ng sampa ni Elizabeth. Pakaramdam niya, nananaginip pa rin siya sa mga pangyayaring ito sa kanila. Charles, kung hindi ka kikilos, ako ang kikilos. Magtutuos kami ni Matilda. Sisiguraduhin kong mapuputol ng kasamaan niya. Handa akong mamatay ulit para sa mga anak ko. Namamalisbis ang luha ni Elizabeth habang binibitawan ang mga katagang yon kay King Charles. Bago niya to tinalikuran. Nakisimpatya naman ang mga mata ni Dylan na tumingin sa hari bago rin to sumunod sa ina. Hindi naman natauhan ng hari kaya mabilis din siyang bumangon sa kama. Nakaalis na sina Elizabeth at Dylan nang lumabas siya sa palasyo. Sa pagkakataong ito, pinagutos niya sa kanya-kanyang kanang kamay na ipunin lahat ng mga kawal at maganda sa paglusob sa North Kingdom. Samantalang sa Pilipinas, kasalukuyang nag-uusap si Sheila at Gabriel tungkol sa magandang plano nila nang biglang mapansin ni Sheila ang maliit na kahon sa table ni Gabriel. Maganda pang pagkakatali sa ribon nito, animoy, napaka-espesyal na regalo. Gabriel, kailan ka pa nagkaroon ng girlfriend? Nakangiti niyang tanong sa kapatid. Anong girlfriend ang pinagsasabi mo? Kasino lang ang buhay ko, wala nang iba. Wala sa loob na sagot nito. Kanino galing ang regalo mo sa mesa? Sino naman na nagpadala sa'yo? Nagtataka na tanong ni Sheila. Binalingan ni Gabriel ang kahon at napa-ismid. Ewan ko, hinatid lang yan ng sekretarya ko kanina. Hindi ko pa binubuksan masyado, naka-okay pa yung utak ko ngayon. Sa pagkawala ni Marlon, nag-iisip na ako kung paano ko ipapatawag ang mga board of directors tungkol sa bagong plano ko. Sagot nito. Nakangiting kinuha ni Sheila ang kulay pulang box at excited na binuksan yon. Pinanood na rin ni Gabriel ang ate niya habang nagbubukas ng kahon. Bigla rin siyang nagkaroon ng interest kung anong laman ng box. Napasigaw nang wala sa oras si Sheila nang makitang daliring puno ng dugo sa loob ng maliit na kahon. Parang gusto niyang magsuka sa nakita niya. Kinuha ni Gabriel ang kahon nang biglang hinagis ni Sheila kanina
at kinuha nang napansin niyang maliit na paper na naka-insert sa loob ng box. Binasa niyang nakasaad sa papel. Nagulat ba kita? Asahan yung ganitong uri ng regalo araw-araw. Hanggang sa pagbabalik ng anak ko, darating tayo sa puntong ulo ng ama mo ang huling ireregalo na matatanggap mo. Shit! Nahilamos ni Gabriel ang muka after na mabasang nakasaad sa sulat. Nagtataka naman si Sheila dahil sa reaksyon ng kapatid niya, kaya hinablot niya ang maliit na papel mula sa kamay nito at binasa. No! Daddy! Sigaw niya at napahagulol sa pag-iyak. Itong sinasabi ko sa iyo, ate. Ibang maglaro si Marlon. Alam kong pakana niya lahat ng ito. Umiiyak na rin si Gabriel habang nakatingin sa daliri ng ama. Hindi maaari. Patay na si Marlon. Kontra kaagad ni Sheila sa sinabi ng kapatid niya. Hindi siya naniniwala na buhay pa ito. Galit na binalingan ni Gabriel si Sheila. Ate, gumising ka. Hindi ka pa ba nadadala sa ginawa ni Marlon kay Mommy? Binulag niya at ginawang lumpo si Mommy. Sinubukan natin gisingin ang demonyo sa loob ng katawan niya. Kaya itong napala natin. Tatawagan ko si King Rufus. Nangangatal ang labi niya sa sobrang takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay na kinuhang cellphone upang tawagan ng King of North. Ngunit hindi pa siya nakakapag-dial nang kaagad ng tinabing ni Gabriel ang cellphone sa kamay niya. Galit niyang binalingan ito. Ano bang problema mo, Gabriel? Ate, wala ka bang ibang gagawin ngayon kung hindi ang humanap ng paraan kung paano mo ibalik si Caleb? Huwag mo nang dagdagan pa na isang kasalanan ng pagkakamali natin. Hindi nagbibiro si Marlon kapag sinabi niyang ginagawa niya. Huwag mo nang hintayin pa na mapapaagang pagpatay nila kay Dad. O baka naman, isa sa mga araw na ito, isa na rin sa atin ang mawawala. Ngayon ko lang pinagsisisihan kung bakit natin sinubukang kalabanin si Marlon, ate. Okay naman siya sa atin nun eh. Ngunit naging ganit tayo. Hindi tayo nakontento sa yaman na binigay niya sa atin. Umiiyak na wika ni Gabriel. Punong-puno ng pagsisisi ang boses niya. Alam niyang wala na silang magagawa pa kung paano pakakalmahin ang galit ngayon ni Marlon. At hihintay na lang niya ang araw kung kailan siya nito hahatulan. Samantalang mabilis ang mga hakbang ni Marlon habang sinusundan ng asawa niya. Naghahanap ito ng taxi na pwedeng sasakyan. Kakaibang nararamdaman niya ngayon para may hindi magandang mangyayari. Your Highness, we have locked the target. Wika ng assassin mula sa mataas na building. Marami siyang kasamang assassin nag-aabang sa paglabas ni Amaya sa Travelers Lounge ng airport. Ang iba sa kanila ay nasa paligid lang at nagmamasid. Ang 5 naman sa kanila ay nakakalat sa itaas ng building. Naghahandat sakaling makatakas ng target. Good! Shoot her now! Madina utos ni Queen Matilda. Hindi alam ng kuya niya na may iba siyang plano. Galit na galit siya kay King Charles dahil sa pagkulong nito sa kanya. At ngayong araw ni ito ang nakatakda niyang plano upang ipapatay ang anak nitong si Amaya. Hindi niya hahayaan na makarating pa ito sa palasyo upang kausapin si King Rufus. Kasalukuyan siyang nasa loob ng hotel at naghihintay ng magandang balita. Nakatakas ang kanyang kilay habang hawak ang baso na may lamang na wine. Tinignan natin, Charles, kung hanggang saan ang kaya mo upang ipagtanggol ang pamilya mo. Unti-unti kong uubusin silang lahat. Nakangisi niyang usal at sinabayan ng halaklak. Nakakunot ang noo ni Marlon nang mapansin ng 5 red dots na nakakalat sa katawan ng asawa. Ang 2 ay sa ulo nito, ang iba ay sa likod. Sinuyod ng kanyang paningin kung saan nanggagaling ang waring red dot laser gun na nakatuon sa asawa niya nang makita niyang dark figures na kalaban na nakakubli sa itaas ng building. Agad siyang tumakbo sa asawa niya sa akmang papasok na sa loob ng kotse. Get down! Sigaw niya ng malakas sa taga na tinakpan ang katawan niya ng asawa. Shit! Impit na sigaw niya ng tamaan ng balang kaliwang balikat niya. Agad na umalerto ang lahat ng Black Dragon. Mabilis na kumalat sa paligid. Maririnig ang pagpalitan ng mga putok sa labas ng International Airport. Ang lahat ng mga tao ay nagpanik at nagkanya-kanyang iligtas ang kanilang mga sarili. Gulat na lumingon si Amaya sa lalaki na nakamaskara sa tabi niya. Kasalukuyan silang nakakubli sa taxi na sasakyan sana niya. Sino ka? Mahinang tanong niya dito. Nagtataka siya kung bakit siya nito iniligtas. Black Phantom. Tipid rin na sagot ni Marlon. Bend over. Agad niyang utos at inunahan na barilin ang lalaking babaril sana sa asawa. Gulat na yumakap si Amaya kay Black Phantom
Nang marinig ang putok ng baril, muntik na siyang matamaan. Buti na lang naayuko kaagad niya. Napaiyak siya sa sobrang takot. Hindi pa niya nakakuha ang anak niya kay King Rufus. Mamamatay na kaagad siya. Patuloy sa pagpapalitan ng mga putok ng baril. Come with me. Sabay hawak niya sa kamay nito upang lumipat ng pwesto na pwedeng pagtaguan. Hindi sila pwedeng manatili na nakakubli sa taxi dahil hindi sila ligtas doon. Mabilis naman ang mga hakbang ni Amaya na sumunod sa lalaking naka-black mask. Hawak nitong kamay niya. Bigla siyang niyakap nito at kumubli sila sa malaking pilar ng building upang maiwasan ang bala na pwedeng tumama sa kanila. May sugat ka. Mahinang wika ni Amaya nang makitang mga tagos ng dugo mula sa balikat ni Black Phantom. Hinawakan niya ang sugat dahilan upang mapangiwi ito. Sorry, mahinang paumingin niya. Parang gusto na talagang halikan ni Marlon ang asawa. Nagpipigil lang siya. Kinuha niyang isang kamay nito at hinawakan. It's okay. Halika, ihahatid na kita sa pupuntahan mo. Sagot niya dito. Pero may sugat ka. Agad niyang kontra sa sinabi nito. Woman, natatakot ka ba na mamatay ako? Huwag kang mag-alala, minsan na akong nailibing. Kaya hindi na ako natatakot mamatay. Isa pa, malayo to sa kamatayan. Sinabayan pa ni Marlon ng ngisi na siya namang kinaismid ni Amaya. Hindi alam ni Amaya na lihim lang iniinda ni Marlon ng sakit upang hindi ito mag-alala sa kanya. Hindi nagtagal, tumigil ang putukan at agad na pumunta sa kinaroroonan nila ang mga tauhan niya. Mabilis naman dinampot ng mga dayuhan ang assassin ng mga nakakalat na kalaban at pinasok lahat sa armored car na nakahanda na rin upang maging service nila. Master, tanong ni Hollow Flash. Halatang pag-alala sa boses nito. Get the car. Sagot ni Marlon, meron na siyang kinontak na tauhan upang maganda ng sasakyan sa pagdating nila. Mabilis naman na tumalima ang mga to. Ilang sandali pa, kuminto ang 20 State limousine sa harapan nila. Get in, malumanin niyang utos kay Amaya. Nagtataka si Amaya na binalingan si Black Phantom. Hindi niya alam kung sasama ba siya sa lalaking ito na hindi naman niya kilala. Maliban sa hindi pa niya nakita ang mukha nito, hindi rin niya alam kung ligtas ba siyang sumama dito. Inisa-isa niyang tignan ng lahat ng mga tauhan nito. Halos lahat ng mga muka, nakakatakot. Paano pa siya magtitiwala sa pinuno ng mga to na hindi naman niya nakikita ang totoong mukha? No, may ibang lakad ako. I need to see my son, sagot niya. Akmang aalis na sana siya nang hinawakan ni Black Phantom ang bewang niya at hinatak siya pabalik. Kaya napayakap siya dito. Woman, just look at my eyes. Do I look suspicious? Sandali siyang nagkatitigan. Hindi alam ni Amaya kung bakit pakiramdam niya ang mga mata ni Marlon ang nakikita niya. Kahit na sa boses nito, katulad talaga sa boses ng asawa niya. Hindi niya mapigilan ang sarili. Tinaas niyang kamay upang hipuin ang mukha nitong natatakpan ng maskara. Love, biglang tawag niya talatang parang iiyak. Biglang nag-iwas ng paningin si Marlon nang marinig ang tawag nito sa kanya. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Pilit niyang pinalakas ang sistema niya. This is not the right time upang makilala siya nito, lalo pat nasa teritoryo sila ng kalaban. Tingnan mo, hindi lang tiwalang nakuha ko sa'yo, mukhang pati ang puso mo nakuha ko na rin. Nakangisi niyang sabi sa kadinagdag. Love, nahimasmayan si Amaya kaya kagad siyang kumala sa mga yakap nito at mabilis na pumasok sa loob ng kotse upang takpan ang kanyang pagkapahiya. Sumilay ang ngiti sa labi ni Marlon at tumabi na rin sa asawa na pumasok sa loob ng Bentley. Set aside na muna niya ang nararamdaman niya ngayon. Kailangan niya na munang tulungan ng asawa upang mabawi si Caleb. I hate you! Sigaw ni Caleb habang umiiyak. Mula pa kahapon na hindi siya kumakain. Every time dinadalan siya ng pagkain, tinatapon niya ito sa muka ng sinumang naghahatid. Nabalitaan nito ni King Rufus kaya siya nito pinuntahan. It's up to you if you don't want to eat. But let me tell you this. Your mother will never have you again. Your daddy also died, so you are a poor brat now. Mas lalong umiyak si Caleb nang marinig na namamatay ang kanyang daddy. No! My daddy's not dead! Daddy! I want to see my daddy! Your master! Sigaw niya. Nagwawala siya. Hinahagis niyang lahat ng mga hawakan niya sa loob ng silid. Hindi niya matanggap na namatay ng daddy niya. Hindi siya kumakain mula pa kahapon dahil busy siya sa paghahanap ng computer na pwedeng gamitin upang makapanghak at isesend yun sa mommy niya. Alam niyang hinahanap na siya ng mga magulang niya.
Napatingin siya sa nakaawang na pintuan ng silid kung saan siya nakakulong. Mabilis siyang tumakbo palabas ng pintuan. Hinayaan lang siya ni King Rufus na makalabas ng silid dahil alam niyang marami siyang mga tauhang nagbabantay sa labas. Relax na relax siyang palabas ng silid nang biglang tumawag ang kapatid niya. Matilda, tawag niya sa pangalan nito. Your Highness, bad news. My men spotted Amaya at the airport with a black dragon protecting her. What? Black dragon? Gulat na tanong ni King Rufus. Kilala niya ang Black Dragon. Dati pa niyang gustong mag-service yung mga to sa kanya, ngunit simula na magbago ang pinuno ng Black Dragon. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon upang pumarig ang mga to sa kanya. Yes, Your Highness. Make sure to hide Amaya's son. They are on their way. Pinutol na kaagad ni Matilda ang kanilang pag-uusap. Natataranta na lumabas ang silid si King Rufus at hinagilap si Caleb. Hindi sumunod si Amaya sa usapan nila. Malinaw niyang sinabi na dapat na mag-isa lang itong pupunta sa kanya. Ngunit hindi ito nakinig. Hindi niya ibibigay ang anak nito. Where is the child? Tanong niya at nagbabantay niyang mga kawal sa labas ng pintuan. Nagtataka naman ang mga to habang nakatingin sa kanya. The young Prince of Wales. Where is he? Singhal niya sa mga ito. Lalo siyang nagalit nang makitang nagkatingin na ng mga ito. Waring nagtataka kung bakit hinahanap ang bata. Ibig sabihin hindi pa alam ng mga to na nakalabas si Prince Caleb. Punyeta! Get off! What are you waiting for? Chase team! Singal niya sa mga kawan niya. Agad din namang tumalimang mga to at nagkalat sa loob ng palasyo upang hanapin ang bata. Pagkarating na si Amaya at ang Black Dragon, kailangan niyang maghanda. Hindi basta lang Black Dragon ang kalaban niya, kundi isang lumpot ng mga malalakas na assassin. I said, let me go! My daddy will kill you! Sigaw ni Caleb. Nagwawala siya at pilit na nilalabanan ang mga tauhan ni King Rufus na kasalukuyang binubuhat siya. Nakangisi ang hari nang makita siya nito. Nanggigigil na lumapit sa kanya at mapanguyam ng umiti. You really act like your father, even on the brink of death. He still wants to fight. Do you know what I did with naughty children? Malakas na putok ng baril mula sa labas ng palasyo ang dahilan ng pagtigil ni King Rufus. Sa plano sana niyang gagawin sa bata. Nagtatagis ang kanyang mga bagang na sinigawan ng kanyang tauhan. Shit! Magsikalat kayo! Dalhin niyo sa akin si Amaya! Buhay man o patay! Galit yung hinatak si Caleb mula sa mga kamay ng kanyang tauhan at dinala sa isang silid. Hindi pwedeng makita ni Amaya ang anak nito. Samantalang lumayo ng konti si Marlon para sa kinukublihan nila ni Amaya upang kausapin ng mga tauhan niyang assassins mula sa earpiece na suot niya. Men, make sure my son doesn't get hurt. His safety is still our top priority. Understood? Yes, master. Sabay-sabay na sagot ng mga to at kanya-kanya na silang paghahanap ng mga kalaban. Halata ang gutom at pagkauhaw sa mukha ng mga ito. Animoy atat na atat ng pumatay. Matapos utusan ang mga tauhan, binalingan niyang asawa. Sakto naman na malapit na sa likod nito ang kalaban. Mabilis sa mga paa niya na sinipa ang hawak nitong baril kaya tumilapon ito sa sahig. Nasindak ang kawal ng makitang maskara na suot niya nang lingunin siya nito. Hindi na siya nagbigay ng pagkakataon upang magsalita pa ito. Muli niyang pinalipad ang kanyang mabigat na kamao sa dibdib nito. Kasabay ng paglipad din ng kanyang sipa sa binti. Dahilan upang mapalaho dito sa sahig. Black Phantom, usa nito. Habang nakatirik ang mga mata bago tuluyang natumba at nangisay sa sahig. Pakaramdam nito nagkadurug-durug ang mga buto sa buong katawan dahil sa lakas ng pag-atake niya. Ngayon niya pinatunayan dito kung bakit siya tinawag na Black Phantom. Hindi niya napigilan ang galit niya kanina nang makitang babarilin nito si Amaya. Agad siyang umiwas ang tingin ng mapasing nakatingin si Amaya sa kanya. Nakaawang panglabi nito. Tila hindi makapaniwala sa ginawa niya. Come on. Aniya upang maiwasan ang pagdududa. Hinawakan niya sa kamay si Amaya at muli nilang tinahak ang hallway ng palasyo. Paakyat, paminsan-minsan nagtatago sila kung saan kapag may nakakasalubong silang kalaban. Kasalukuyan silang nasa second floor ng palasyo, ngunit hindi na rin mabibilang kung ilan ang napatay niya bago sila makarating dito. Hindi pa man nila nakikita si Caleb, ngunit pakiramdam niya na nalabo ng kanyang mga mata. Malakas lang siyang lumaban, ngunit hindi bakal ang katawan niya upang hindi maramdaman ang epekto ng bala na tumama sa balikat niya. Ouch! Let me go! Sabay silang napalingon ni Amaya na marinig ang boses ni Caleb.
Nakita nilang nagwawala ito mula sa higpit ng hawak ni King Rufus. Tila pupuntang mga to sa top floor. Caleb! Sigaw ni Amaya at mabilis na sinundan din ang mga to. Mommy! Help me! Sigaw rin ni Caleb nang makitang ina. Ngunit agad na nagsarang elevator na pinasukan ng mga to. Bago pa man makahuma si Marlon, nasa loob na rin ng katabing elevator ang asawa niya para sundan ang dalawa. Shit, Amaya! Sigaw niya nang makitang sinara kaagad nitong pintuan ng elevator. Parang iiyak siya na sinipang elevator sa sobrang pag-alala. Kahit na anong pindot niya ng buton, wala na ipong epekto dahil kasalukuyan na itong gumagana paakyat. Mabilis ang kanyang mga hakbang na tinahak ang mataas na hagdan. Kahit na nanalabo ang kanyang mga mata dahil sa sugat niya at pilit niyang pinapalakas ang kanyang sistema para lang iligtas ang kanyang magina. Give me my son! Niiyak na sigaw ni Amaya nang makalabas na siya ng elevator. Nasa tuktok sila ng palasyo at narinig niya ang ingay ng helicopter. Nakababa ang ladder nito at naghihintay sa pag-akyat ni King Rufus. Binalingan siya ni King Rufus. Nakainsultong ngumiti at tinapon ito sa kanya. Amaya! Tawag nito. You will never get your child back. You went against our agreement. You betrayed me. You are the one who betrayed me, King Rufus. Malinaw ang usapan natin. Mag-isa akong pupunta sa palasyo mo sa kondisyon papalayain mo si Caleb. Kapalit ng buhay ko. Pero anong ginawa mo? Inutusan mo kaagad ng mga tauhan mo na patayin ako. Buti na lang tinulungan ako ni Black Dragon. Kaya buhay pa ako ngayon. Ganting sigaw ni Amaya. What? Gulat na tanong ni King Rufus. Nagtataka siya, wala naman siyang inutusan sa mga tauhan niya para patayin si Amaya dahil kailangan pa nilang magtuos. Gusto pa niyang gamitin ito para singilin si King Charles. Your Highness, don't listen to her. That woman is just playing tricks on you. Let's go. Napalingon ng atensyon ni King Rufus sa boses ng kapatid niya na kasalukuy nakaupo sa loob ng chopper. Ngayon niya lang na-realize na nakagagawa nito ng lahat. Nagtatagis ang kanyang mga bagang, ngunit wala na siyang magawa. Simula ng kapatid niyang naging gulo. Akmang-akyat na siya sa ladder ng chopper nang biglang kinagat ni Caleb ang braso niya. Kaya nabitawan niya ito. Mommy! Atakbo sinalubong ni Caleb ang ina. Caleb, no! Sigaw ni Amaya na makitang bumulot ang baril si Matilda. Mabilis niyang hinarangan ang katawan niyang bala para sa kanya. Amaya! Napasigaw si Marlon nang maabutan ng pangyayari niyon sa asawa. Huli na para daluhan niya dahil bumagsak ng katawan nito sa sahig. Mommy! Sigaw ni Caleb nang makitang tinamaan ng bala ang likod ng ina. Ah! Galit na galit at pinaulan na ni Marlon ng bala ng helicopter na papalayo sa kanila. Nakalambitin pang ladder nito habang paakyat si King Rufus. Pakaramdam niya na nilim lahat ang paningin niya at wala siyang ibang gusto kung hindi patayin ng mga to. Hindi nagtagal maririnig ang malalakas na pagsabog ng chopper. Lula ng magkapatid, lumuhod si Marlon. Amaya! Tawag niya sa asawa, ngunit nawala na ito ng malay. Pinahid ni Caleb ang mga luha at umangat ang mukha upang titigan ang ama. Nagtataka siya kung bakit nakamask ito. Nabasa naman ni Marlon ang tumatakbo sa isipan ng anak kaya kaganitong niyakap. My son, sabit niya. Habang patuloy sa paglandas ang kanyang mga luha. Daddy, why are you wearing a black mask? Tanong niya habang nakayakap sa ama. Hindi na binalak ni Marlon ipakita ang mukha niya sa anak at baka matakot ito. Son, there's no time. We have to bring your mommy to the hospital. Mabilis ang binuhat si Amaya habang nakasakay si Caleb sa likuran niya. Amaya, tawag ni Elizabeth sa anak niya nang makita ito. Puno ng pag-alala ang mukha niya na sinalubong ang estranghero nagbubuhat sa kanyang anak. Ngayon lang napansin ni Marlon, sumunod din pala sila Wales of Kingdom, ang pamuno ni King Charles. Kahit si Doña Elizabeth ay sumugod din na rin kasamang mga tauhan nito. Nakita niyang nagsikalat ang mga bangkay sa paligid ng palasyo at maging mga kawal na sadyang sumuko na lang at tinanggap ang pagkatalo. Ngunit wala siyang panahon para kausapin ng dalawa. Ang kaligtasan ni Amaya mahalaga ngayon sa kanya. Hahabulin pa sana ni Elizabeth ang anak habang karga ng isang stranghero, ngunit pinigilan niya sarili na makitang simbolo sa black mask na suot nito. Mafia queen siya, kaya alam niya si Black Phantom ang nakasalubong niya. Ngunit nagtataka siya dahil nakayakap si Caleb habang nakasakay sa likod nito at pwede niyang ilarawan ng tatlo bilang isang pamilya. Malayo ito ngunit pakaramdam niya ay si Marlon ang nakikita niya at hindi si Black Phantom. Ano na lang ang mangyayari kay Amaya ngayon tinamaan siya ng bala para lang iligtas ang anak niyang si Caleb at si Marlon na nagpapanggap bilang Black Phantom? Kakayanin pa kaya niya ng katawan ng matinding sugat habang dinadala sa ospital ang asawa at anak?
Kung may isang malalim na aral tayong makukuha sa episode na to, yun ay ang tunay na pagmamahal ng isang magulang at asawa ay walang kinatatakutang panganib o kamatayan kahit gaano kabigat ang sugat dahil kailangan magtago sa ilalim ng maskara. Gagawin at gagawin ng isang taong lahat para maprotektahan at mailigtas ang pamilyang mahal niya. Sa tingin ninyo, babangon kaya si Amaya at tuluyan na siyang mabubunyag sa kanya na si Marlon at si Black Phantom ay isa? I-comment yung inyong mga hula at reaksyon at huwag kalimutang i-like, i-share ang episode natin.